Mga kapatid, wait lang po. Okay. Muli po, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Sa kabila ng ating kabisihan, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na matunghayan natin siya. Mabagyan natin ng pagkakataon na patuloy nating marinig ang salita ng Diyos po. No? Ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa bawat tao. Pero po, bago tayo talakayan po sa gabing ito, no? Tayo muna po'y sama-samang manalangin at magpakumbaba at sumamo sa ating Diyos na buhay. Ama naming Diyos na banal, buhay, makapangyarihan sa lahat. Niloob mo, Panginoon, na muli po kami magkatipon-tipon sa gawaing ito, Panginoon, ng aming pong weekend worship service na aming pong ginaganap sa tuwing sasapit po ang araw ng Biyernes, alas 7:30 ng gabi, Panginoon. At dalangin ko sa iyo, Panginoon, ang aking mga kapatiran na nakatunghay po sa panambahang ito, sa oras na ito. At maging ang aming mga kapatiran na papauwi pa lang sa kanilang mga tahanan, galing sa paghahanap buhay, negosyo, galing sa school, o saan man dako, Panginoon. Ang dalangin po namin, ihatid mo po sila na mapayapa sa kanilang mga tahanan upang makapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay. At sama-sama kami, Panginoon, dumudulog sa iyo, nagsusumamo, na ikaw ang tumutulong sa amin. Kaya po, Panginoon, lubos mo po, Panginoon, na ipaunawa sa amin ang bawat salita sa tulong ng banal na Espiritu na siya naming patnubay sa lahat ng aming iisipin o mga gagawin. Ikaw po magpaalala sa amin, Amang Banal. Kaya po sa oras na ito, kami po ay sama-sama nagpapakumbaba na tulungan mo kami. Tulungan mo kami na maunawaan namin at tulungan mo kami na maisabuhay namin ang lahat ng aming mapag-aaralan sa gabing ito. At ang dalangin naming Ama, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Magandang gabi po, no? Sa inyong lahat. Maliwanag po ba na nakikita niyo po ang aking mukha? Narinig niyo po ang aking boses, mga kapatid? Yes po, Pastor Ed. Loud and clear. Maraming salamat po. Okay, no, umpisahan po natin to sa pamagat. Mapapansin po natin, no, ito po yung naiulat na natin na nakaraang Sunday sa pulpit po sa church, no? Na mapapansin niyo po sa Kabanata 13 ng Aklat ng Hebreo na meron siyang 4 na mahalagang salita bago po natin tapusin ito, no? Kung loobin ng Diyos, na ito po'y matapos natin dahil wala naman po tayong discussion. So, purihin po ang ating pong panambahan sa gabing ito. Pagmamahal.
namumuno, kaayusan, tagapangalaga. Na mapapansin niyo po, no, sa ating pong pagsasalarawan at ang aking pong alalay, no, para po sa inyo, para po sa kaalaman niyo, ang aking pong alalay sa tabi ko ay si Timoteo, ang aking panganay na apo. At ang aking pong manugang ay umalis na. Ito po, pumunta na, bumalik na po sa kanyang trabaho noong April 21 pa po. So, si Tim po ang aking alalay. Okay, pagpapatuloy po, no? Pagmamahal, namumuno, kaayusan, tagapangalaga. Isinulat ng may akda bilang Hebreyo, bilang isang Hudyo, na pahalagahan ng mga mananampalataya ang apat na salita na nakikita niyo po sa inyong screen, mga kapatid. Bilang pagsasara ng aklat na ito, ang pagmamahal, mga namumuno, kaayusan, tagapangalaga. Okay, iisa-isahin po natin, no, ang mga bagay ito. Okay, sinabi po diyan, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid. Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Titignan niyo po, no, susuriin natin yung nakapaloob po sa pag-ibig ng isang tao. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin. Kasama nila, damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid. At nangangalunya, huwag kayong magmukhang pera at masayahan na kayo anuman nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Alalahanin ninyo ang mga namumuno. Okay? Sa title po natin, makikita natin yung mga namumuno po ang binabanggit na sa talatang 7. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kung sino si Jesus noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Huwag kayong patangay sa mga sari-saring at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Tayo may isang dambana at ang mga parin naglilingkod sa sambahan ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambanang ito. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala sa pinakapunong pari sa dakong kabanal-banal upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng kampo. Gayon din naman namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng kampo at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin, at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating.
Kaya't lagi tayong mag-alay ng mga papuri bilang handog sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Sa gawain ito, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Panalangin ninyo kami, nakatitiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo ako'y makabalik agad sa inyo. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa. Dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Mga kapatid, hinihiling ko na pagtiyagaan ninyong pakinggan ang mga pangaral kong ito, sapagkat hindi naman gaanong mahaba ang sulat na ito. Nais ko ring malaman ninyo na pinalaya na ang ating kapatid na si Timoteo, at kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Huling talata, naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. Purihin po ang pagkabasa ng aklat ng Hebreo. Mga kapatid, ang salita tungkol sa pag-ibig, sang-ayon po sa pamagat na atin pong inilagay, nilagdaan, at pinag-aralan na maraming araw, linggo at buwan, mga kapatid. Ang salita tungkol sa pag-ibig, ilalagay po natin muli ang ating mga sarili sa mga binabanggit na salita. Sabi po sa 6 na talatang nakapaloob, positive. Positibo, sino ang aking dapat mahalin? Mga kapatid, ang ating kapwa. Sabi sa talatang, tingnan niyo po yung word na ginagamit po sa wikang Tagalog. Yung pag-i-interpret po na ginamit sa Tagalog. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Patuloy lang, kapatid. Kung ano ang narinig mo sa salita ng Diyos, angkinin mo. Angkinin mo lang siya. Hindi lahat ng tao ay tunay na nagmamahal. Ngunit tayo bilang isang Kristiyano, sinasabi na may akda ang sumulat. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ang may akda ng ating pananampalataya. Patuloy lang kayong magmahalan, mga kapatid.
bilang magkakapatid kay Kristo. Meron siguro sa panahon na ito na malalim na ang kanyang pagkaunawa tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Meron siguro na sa panahong ito ay napakalawak na, malalim na ang pag-ibig niya sa kanyang kapwa. Kaya binabanggit po, walang binabanggit po. Ha? Walang sinasabi kung malalim ba o nasa kaligitnaan pa lang o nag-uumpisa pa lang siya. Nag-uumpisa pa lang na nauunawaan niya ang pagmamahal sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Ang sinabi po ng mga akda, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Yan po ay isa sa mga pangalawa sa mga pangunahing, the greatest commandment po na ipinag-uutos ng Panginoong Yahweh sa kanyang bayang Israel. Tayo po ay bayan ng Diyos sapagkat nasa atin ang pananampalataya na may akda. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na kanyang kaisa-isang bugtong na anak ng Ama. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung papaano mo minamahal ang iyong sarili, ang pakikipagrelasyon mo sa iyong kapwa. Ito po'y personal na pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa-tao. Saan man tayo magpunta, ulitin ko po, no? Mga ibang bayan man tayo, lumipat man tayo ng ibang probinsya, mga kapatid, ang mga taong nasa iyong paligid na siyang binabanggit na kapwa mo. Binabanggit po yan sa pangalawang pinakadakilang kautusan ng Diyos. Sabi sa aklat ng Roma, Kabanata 12, talatang 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid. At pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Wala po sa inyong screen, mga kapatid. Binabanggit po sa banal na kasulatan, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais nilang gawin nila sa inyo. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. At pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Kaya po mga kapatid, kung meron man mga kapatiran na bumibisita po, no, loobin po ng Diyos na magpatuloy po itong mga taong matyatsyaga na umaabot sa kapwa nila mananampalataya. Binibisita, ipagpaumanhin niyo po mga kapatid, sumusunod lamang tayo bilang pagsasagawa na mahal natin silang lahat. Kahit ang kanilang pag-attend sa iba't ibang gawain ng Diyos ay pasinghap-singhap, pasumpong-sumpong. Kapatid, ipagpaumanhin mo. Inaabot ka lang ng mga kapatiran. Kung ano na ang kalagayan mo, kaya po sinasabi, magmahalan kayo bilang magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Hindi ka ba natutuwa kung ikaw ay pinapahalalahanan? Pagkos dapat magalak ka. May naghahanap sa iyo. Ipinapakita lamang yan, pagmamahal na yan, sa ating mga ginagawa, mga kapatid.
Sabi sa aklat ni Juan, Kabanata 13, talatang 35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sinasabi lang po ng salita ng Diyos, ipakita sa mga gawa natin, mga kapatid, habang tayo nagpapatuloy sa takbuhin ng ating pananampalataya. Pansinin niyo po yung nasa inyo pong kanan at nasa kaliwa. Kung sila po'y pinanghihinaan ng loob, damayan natin. Pilitin natin silang itayo. Pansinin natin nasa kaliwa, bagkos tayo'y gumadanas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, dumarating ang punto na tayo pinanghihinaan ng loob, magpatuloy lang tayo sa takbuhin ng ating buhay na pananampalataya. Mga kapatid, kailangan natin yan. At ito po ay pagpapatuloy lamang ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy na mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Sabi po sa aklat po ng Genesis, Kabanata 18, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagratong puno ni Mamre. Tignan niyo po nagpakita ang Panginoong Yahweh, ang Diyos, kay Abraham. Suriin po natin ang mga talatang ito. Sa may tabi ng mga sagradong puno ng Mamre, nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaki nakatayo sa di kalayuan, patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila'y yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha. Tingnan niyo po ang pagrespeto ni Abraham. Hindi niya po kilala ang 3 tao. Pero makikita niyo po ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso. Gayon na lang ang kanyang paggalang. Halos yumuko siya, nasayad sa lupa ang mukha. Mga kapatid, tingnan niyo po ang kinaugalian ng mga Hudyo. Purihin ang salita ng Diyos. At sinabi, mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo na makakain para lumakas. Lumakas kayo bago kayong maglakbay. Tingnan niyo po yung concern niya sa kanyang kapwa. Bilang isang taong punong-puno ng pagmamahal sa kanyang kapwa, ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Special po, ang pag-estima sa mga bisita na hindi man lang kilala. Tingnan niyo po yung kinaugalian ng Hudyo. Ano po?
Kumbaga po sa panahon natin ngayon, ano, VIP treatment. Pag tinitignan niyo po, no, binivisualize ng ating isip, ng ating kaisipan, ang mga nangyayari pong ito. Dali, kumuha ka ng 3 takal na magandang harina. Hindi tersyang harina, hindi pangalawang harina, kundi first class na harina na ipakakain mo sa iyong bisita. Pumili naman si Abraham ng isang first class na karne, matabang guyam mula sa kawan, at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Wow, napakasarap naman po, no? Napakataba po ng puso ni Abraham. Kaya po siya kinalugdan ng Diyos. Gayun na lang ang pagmamahal niya sa kanyang kapwa. Pagsunod po yan sa pangalawang pinakamahalagang kautusan ng Diyos. Ang mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kumuha rin siya ng kaso, gatas, kasama ng nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Sa aklat po ng Henesis, Kabanata 11, talatang 1-3, ng gabing dumating sa Sodoma. Ayon naman po sa istorya po ng buhay ni Lot. Ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila ay tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel bilang paggalang sa kanyang kapwa. Mga Ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo. Sa amin, doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas ng umaga kayo magpatuloy sa paglalakbay. Tingnan niyo po kung paano nila ini-entertain, no? Po, kumbaga sa nire-refresh. May refreshing. May ibinibigay silang para maginhawahan ang kanilang kapwa. Ngunit sumagot sila, huwag na. Dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Medyo may konting drama po, no? Ngunit pinilit niya ang mga ito. Kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa. Naghanda ng masarap na hapunan. At kumain sila. Wow. Tunay na nakabubusog po, no? Ang pagmamahal ng isang taong may pag-ibig sa kanyang kapwa. Tulad na lamang po ng mga nakabilanggo, nakagapos sa kasalanan. Pansinin po natin ang mga taong nasa ating paligid, mga kapatid. Spiritually, alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo dumaranas din ng ganoon. Kapatid, ang buhay ng tao na may pag-ibig sa kapwa ay lumalagay sa katayuan ng ibang tao. Nakikibagay siya kung siya'y dumadanas ng malalalim na mga pagsubok, problema sa buhay, naroroon ang kanyang presensya. Bilang isang mananampalataya na umiibig sa kanyang kapwa,
Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Mga kapatid, malalim ang katuruang ito. Kapag po tayo magpo-focus lamang sa salita ng Diyos, plus just to listen, no, mga kapatid, just to listen, obey and follow. At pagdating ng takdang panahon, mga kapatid, tunay na magte-testify tayo na binago ng Diyos ang ating buhay dahil sa salita niya. Sa aklat po ng Mateo, Kabanata 25, talatang 36, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Ganyan po, no? Tingnan po natin yung role natin bilang mananampalataya. Nagkasakit at inyong dinalaw. Hubad, walang damit, walang kasuotan, pero binigyan ng kasuotan ng kanyang kapwang na may pag-ibig. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ibig sabihin po, binisita ang kanyang kapwa. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Kaya po mga kapatid, ako po ay magpapaalala bilang si Kuya Ed nyo po. Hindi na po bilang pastor ninyo, hindi bilang kamanggagawa ninyo, na mas lalo po nating paigtingin ang pagbisita sa mga kapatiran. Hindi natin alam ang kalagayan nila. Yan naman po ay hindi magsasalita. Pero kung ito po ay isasagawa natin, pagpapakita po ito ng pagmamahal natin sa ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen po ba mga kapatid? Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10, talatang 34, tinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian o karapatan. Sapagat alam ninyong higit na mabuti ang nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Habang tayo po ay nagpapatuloy mga kapatid sa pangangaral po ng salita ng pag-ibig, pagmamahal. Sabi sa kabanata o talatang 4, dapat ituring na marangal ang lahat ng lahat ang pag-aasawa. Pakinggan po natin, tatay at nanay, at kung ang inyo pong mga anak ay nakapaligid. Sandali lang po, no? Medyo malolobat po ako. Okay. Dapat ituring na marangal lang lahat ang pag-aasawa. Excuse lang po, no? Kukunin lang po yung charger. Okay, sinasabi po sa banal na kasulatan, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa. Marangal po ang sinasabi. At maging tapat.
kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Gawin natin sagrado, mga kapatid, ang buhay ng mag-asawa. Ito po'y banal. Banal ang pamumuhay ng dalawang mag-asawa. Ang lalaki at ang babae. Pakinggan po ito ng mga anak. Kung nasa paligid niyo po at nakikinig sa oras na ito. Ngayon pa lang po, no, bago kayo sumapit sa pag-aasawa. Hindi ko nga lang po alam kung kailan pa mauulit ang mga pangangaral nito. At maging tapat kayo sa isa't isa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Alam po ninyo yan kung saan po nakapaloob, nasa Torah po yan, mga kapatid. Nasa mga ipinag-uutos ng Diyos, batas at kautusan ng Diyos sa dalawang nagsasama bilang mag-asawa. Sapagkat alam niyo po kung gaano kalupit magparusa ang Diyos. Balikan natin po yung aklat po sa chapter 12 ng Hebreo. 23,000. 23,000 katao ang pinaslang ng Diyos sa pamamagitan ng makasalanang pagkikiapid o pangangalunya. Tinalakay po natin yan, no? Sana po hindi na snatch po, no? Hindi naaalis sa ating kaisipan, sa ating puso. Ang kautusang ito ng Diyos, ang pakikiapid at pangangalunya. Pinatay sila ng Diyos ang 23,000 katao kada araw dahil sa pangangalunya sa pamamagitan ng mga ahas. Mga kapatid, kaya po mag-ingat tayo, no? Gawin natin marangal. Marangal ng lahat ng pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa. Sapagkat ang Diyos po ang huhusga sa atin. Siya lamang ang magpaparusa sa atin. Hindi ang tao, kundi ang Diyos. Malagpasan mo man yan sa husgado dahil ikaw ay may salapi na pinangahawakan, mailusot mo man yan sa mata ng Diyos. Hindi tayo makakalusot. Mabuti man o masama, ipagsusulit natin sa Diyos, mga kapatid. Ito po'y isang malalim na katuruan sa lahat ng mga mananampalataya. Huwag na tayo humantong sa ganitong pangyayari. Ano po, mga kapatid? Sabi sa aklat ng Hebreo, Kabanata 12, talatang 16, pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo. Mga kapatid, paalala lang po ito sa ating lahat. Negatibo. Ano ba itong mga negatibong ito? Ano ang hindi ko dapat mahalin? Salapi? Sabi sa talatang ito, huwag kayong magbukang pera. Mga kapatid, baka naman po nag-iisip tayo. Pakinggan po natin na huwag kayong magbukang pera. Ang pera po ay pwedeng pangibabawan ang isang tao. Ang pera po ay nagiging bahagi, wealth. Salapi, pera, ginto, pilak, ari-arian. Yan po ay wealth. Salapi na pwede pong
pangibabawan tayo, at pakilusin tayo ng pera dahil sa pera. Mahalaga ang pera, mga kapatid. Lalo na ito'y inyong pinaghirapan. Dugo at pawis ang kapalit nito. Excuse lang po. Ano na yan? Ha? Okay, huwag kayong magbukang pera. Yan po yung sinasabi diyan, ano? Na araw at gabi, trabaho, negosyo, na po, pera na lamang ang kanyang iniisip. Ito po yung maaaring maging kahati ng inyong pagsamba sa Diyos, ang kayamanan. At kayo na rin po ang makakapagsabi niyan sa ating sarili. Ito ba'y nagiging kahati ng aking pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos? Dahil wala nang iniintindi ang isang tao kung hindi kumita ng malaki, magkamal ng maraming pera. Mga kapatid, ito po yung mga paalala sa atin bilang mga mananampalataya. Bakit hindi ko dapat mahalin ito? Dapat, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, ito ang dapat. Dapat masiyahan o makontento ka na kung anumang nasa iyo. Ano ba ang nasa iyo? At sabi po ng salita ng Diyos, ang pagsama ng Diyos. Tingnan po natin yung present ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, ang pagsama ng Diyos. Ang sabi po ng kapangyarihan ng salita na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Narito ako, pansinin mo ako ha. Parang sinasabi niya po, no? Narito ako, pansinin mo ako. Nasaan ka ba? Yan. At masiyahan na kayo anumang nasa inyo. Gusto po ng salita ng Diyos na magkaroon tayo ng kontentong pamumuhay. Masayahan tayo kung ano ang meron tayo. Sapagkat sinabi po ng salita ng Diyos, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Tingnan niyo po kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Bakit hindi ko dapat mahalin ito? Dapat masiyahan ka kung anumang ang nasa iyo. Sapagkat sinasamahan ka ng Diyos. Kapatid, kaya niya sinabing, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Nasaan ba ako sa iyong buhay? Tingnan niyo po. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwanan, iiwan ni pababayaan man. Mga kapatid, dapat bilang isang mananampalataya, nakikita niya ang Diyos kung nasaan ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa iyo. Nananahan sa iyo, kapatid, ang salita ng Diyos. Ang mga pangako ng Diyos. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Nais ng Diyos na makontento tayo.
masatisfied tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Hallelujah. Ang pagtulong ng Diyos kung papaano tayo inaagapayan ng Diyos. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Tingnan niyo po, kaya napapalakas ng salita ng Diyos ang kalooban ng isang mananampalataya dahil sa kanyang mga salita. Buhay na buhay ang pag-asa ng salita ng Diyos. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Kapatid, hindi ka iniiwan ng Diyos. Siya pa nga po ang tumutulong sa atin. Kahit anong dami ng ating ginagawa, siya po ang ating helper. Hallelujah. Saan kayo nakakita ng Diyos na ganyan? Mga kapatid, okay? Tapusin po natin, no? Ipahintulot niyo po, tapusin natin ng 9. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang po sa inyo? Medyo hirap lang po yung aking boses. Ano pa? Say amen kung okay lang sa inyo ng 9. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Okay. Ang salita tungkol sa namumuno, sa talata pong makikita niyo po sa inyong screen, talatang 7, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25. Mababasa po natin bilang mga namumuno. Isinulat na may akda upang ipaabot sa mga bumabasa. Ako po yung isa sa mga bumabasa at nag-aaral ng aklat na ito, na igalang at sundin ang mga espiritual na namumuno sa kanilang iglesia. Igalang sila, ang mga namumuno sa iglesia, igalang at sundin. Sa talatang 7 po, no? Tayo'y maglingkod. Bilang halimbawa, ang mga leader po, no, ang mga naglilingkod sa iglesia ay isang imahen, isang halimbawa, isang example na dapat nating tularan. Sabi po sa talatang 7, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Okay mga kapatid, igalang at sundin. Tumasdan niyo po, mga kapatid, binalikan natin. Igalang at sundin ang mga espiritual na namumuno sa kanilang iglesia. Kung gusto po natin maging maayos ang ating iglesia, igalang natin ang mga pamunuan at sundin sila. Sapagkat darating din po ang tamang panahon
na loobin ng Diyos na kayo po ay magiging leader din. Tatayo din po kayo sa kinatatayuan namin sa panahong ito upang maging maayos ang iglesyang ating kinabibilangan, mga kapatid. Tayo'y maglingkod bilang halimbawa. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kung paano nila ipinaglalaban ang karapatan ng salita ng Diyos. Sa loob man o sa labas ng iglesia, inihahayo ito ng mga leader na pagdating ng tamang panahon, maging kayo ay hahayo rin at loobin ng Diyos. Di man ngayon, sa mga darating na buwan o taon. Mga kapatid, magpasakop kayo sa mga namamahala. Ando na po tayo sa tema po ng mga namumuno, mga kapatid. Pagmamahal, tapos na natin yung ginagawa natin pagmamahal sa ating kapwa, at tayo ay darating na sa pamamahala, namumuno, sabi sa talatang 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo, sila'y nangangalaga sa inyo. Pinapangalagaan lang po tayo ng mga leader, mga kapatid. Kasama po ako doon. Hindi porke ako po yung leader, pastor, hindi po susunod pa rin po ako sa mga tagapanguna para sa akin, para maging maayos ang lahat. Pasakop kayo sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Sa gawain ito, naintindihan niyo po ba? Mga kapatid, malaki ang pananagutan. Malaki ang pananagutan natin bilang leader kapag tayo ay humarap sa Diyos. Letter B, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati. At hindi ito makakabuti sa inyo. Napakahirap po niyan kapag ang isang leader ay dumadaan sa pamimighati. May gusto siyang ibulalas na mga saloobin niya pero hindi niya magawa. Baka siya'y magkasala. Kinikimkim niya ang lahat ng ito. Kaya po pag dumating po sa punto na ito, napakahirap po niyan. Ang mga leader po dumadanas ng kapighatian, namimighati ang kanilang puso, ang kanilang kalooban. At ito po ay hindi makakabuti para sa pangkalahatan, para sa ating lahat. Kaya po ang pinakamainam sa lahat, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Mga kapatid, huwag na po natin hayaan na tayo po'y dumating pa sa punto na yan at yan po'y napakahirap. Kaya po ang mahalaga, pasakop tayong lahat at sumunod sa mga namamahala sa atin. Amen? Isinulat din ng may akda na ipanalangin ang mga espiritual na namumuno sa labas ng iglesia.
Sa mga talata pong ito 18, 19, 22 hanggang 25 isinulat din na ipanalangin po ang mga leader. Baka po nakakaligtaan po natin mga kapatid ha. O wag tayong manghinawa sa pananalangin. Continuous lang po. Mga spiritual na namumuno sa labas ng iglesia at maging sa loob. Sabi po sa mga binabanggit na mga talata, tinutukoy nito ang kanyang sarili na sumulat. Tinutukoy nito ang kanyang sarili na sumulat. Ipanalangin, panalangin ninyo kami, nakatitiyak kaming malinis ang aming budhi. Una, ang aming budhi. At hinahangad naming pangalawa, mabuhay ng matuwid. Kapatid, yan po ay nakakasalamuha ng mga taong humahayo. Nakikipamuhay sa makasalanang mundong ito. Pagmasdan po natin kung ilalagay po natin ang ating sarili ha. Katulad din po ni Jesus. Nakipamuhay siya sa mga makasalanang tao. At siya po ay napagbintangan pang makasalanan. Kaya po, ang kabilin-bilinan ipanalangin ninyo kami, nakatitiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Hallelujah. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Pansinin niyo po ang sinasabi po sa banal na kasulatan. Kapag lumalabas ang mga kapatiran no, sa inyo pong mga LOL, no po, sa inyong mga Bible study, nakikisalamuha po kayo sa iba't ibang klase ng tao. Huwag po natin silang kakaligtaan na ipanalangin ang proteksyon ng Diyos ay sumasa kanila. Upang tingnan niyo po, no, kung paano sila sinasamahan ng Diyos, no, makabalik sila ng maayos sa kanilang pinanggalingan o sa kanilang mga tahanan na ligtas. Mga kapatid, kaya po sinabi, higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Ang proteksyon po ng Diyos ay sumasa atin, mga kapatid. Mga kapatid, hinihiling ko na pagtyagaan ninyong pakinggan ang mga pangaral ko ito sapagkat hindi naman gaanong mahaba ang sulat na ito. Tinutukoy nito ay si Timoteo sa mga sumusunod na talata. Okay, tuloy lang po tayo, no? Medyo. Nais ko ring malaman ninyo na pinalaya na ang ating kapatid na si Timoteo. At kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Oh, ito po yung mga magandang
magandang isabuhay po natin ito, no? Yung pangungumusta natin, no? Paggabay natin, pananalangin sa mga taong dumarating sa atin at umaalis sa atin, no po? Ipanalangin natin, ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Mahalaga po yan, no? Lalo na doon sa mga may mga kamag-anak po na dati natin nakakasama sa ating pagsamba, no? Pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po, kung sila'y umaalis at bumabalik, kinukumusta natin ang kanilang mga kalagayan. Okay? Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. Number 3, ang salita tungkol sa kaayusan. Natapos na po natin ang pagmamahal, namumuno, at ang ating pong pangatlong tatalakayin, mga kapatid, ay ang kaayusan. Ang salita tungkol sa kaayusan, ano ang altar at sakripisyo na isinasagawa ng bayang Israel noon? Noon po, sa kapanahon nila, kaugnay nito sa atin ngayon. Noon sa kanila, sa bayang Israel, at sa panahon natin ngayon. Sabi po sa mga talatang 9, 10, 11, negatibong aspeto, negative. Hindi ito ang altar na tumutugoy sa tabernakulo. Sa talatang 11, ang dugo ng mga hayop ay dinadala sa pinakapunong pari sa panahon po ng bayang Israel. Sa panahon po nila noon. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala sa pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog. Dahil sa kasalanan. Ngunit, ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng kampo. Tingnan niyo po, no? Isalarawan po natin sa ating mga isip. Napakamasalimuot po nito, no? Pero ginagawa po nila yan, ng bayang Israel. Sa aklat po ng Levitico, Kabanata 4, sa mga talatang 11, 12, at talatang 21. Ngunit ang balat ng toro at lahat ng laman nito, ulot, mga hita, at mga laman loob, kasama ng dumi. Tignan niyo po yan, Hiwa-hiwalay po yan. Ay dadalhin lahat sa labas ng kampo at susunugin sa isang malinis na lugar na pinagtatapunan ng abo. Pagkatapos ilalabas sa kampo ang torong pinatay at susunugin din. Susunugin din sa lugar na pinagdalhan. Sa unang toro, ito ang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Aklat po ng Leviticus, Kabanata 16, talatang 27, ilalabas naman sa kampo ang toro at ang kambing na inihandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman, at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampo. Tingnan niyo po, no? Hiwa-hiwalay ang pinagdadausan nito bilang handog sa kasalanan. Sa panahon po ng bayang Israel noon.
Hallelujah. Positive. Tingnan niyo po kung ito po'y isasagawa pa natin sa panahong ito. Mga kapatid, isinaayos na nito. Isinaayos ng Diyos ang lahat ng ito. Kaya po nilagay natin kaayusan. Pagmamahal, namumuno, kaayusan. Balikan lang po natin, no? Tingnan niyo po, sa panahon natin, no? Napakahirap po nito. Pero tignan po natin, positibong aspeto, ang altar sa Kalbaryo. Sa talatang 2 po na binabanggit, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban. Pagmamasdan niyo po noon sa bayang Israel, magulo. Pero tingnan po natin sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain, karne, laman loob o anuman. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, dahil sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, dahil po sa habag ng Diyos, ang hirap pong sundin ang mga sinasabi po sa panahon noon sa bayang Israel. Ngayon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos sa tao, kayo'y may isang dambana at ang mga paring naglilingkod sa sambahan ay hindi maaaring kumain na mga inihandog sa dambanang ito. Agree po ba kayo dyan? In Colossus chapter 2, 7 and 16, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay, magpakatibay kayo sa pananampalataya. Pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Tanda ng inyong pagsamba. Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa mga bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Nais ng Diyos mapanatag ang ating kalooban dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hallelujah. Siguro po mga kapatid, no? Mamarapatin ko po, naputulin na po muna. Dito, no? Sa Romans number 4. At pansamantala ko pong isarado po muna ang pagbabahagi ko po ng salitang ito. Marami pong salamat sa matyaga niyo pong pagsubaybay sa weekend worship service natin. Ang Diyos po magpala sa ating lahat.